Tumanggap ng biyaya at pagpapala. Amen. Yan. Pagpapala talaga lumalakas no? Okay. So, may tanong dito. May prayer request ka na bang hindi pa nasasagot? Siguro lahat tayo. Amen. No? May hinihintay ka bang hindi pa dumarating? O na sin zone ka na? Na ghost ka na? Na ghost project ka pa? Amen. Naisingit pa rin. Ano? May sakit ka bang hindi pa gumagaling? Meron pa ba? Meron? Siguro meron pa. Or may pangako ka bang hindi pa natutupad? May nangako sa'yo o merong pinangakuan ka na hindi pa natutupad. Amen? Ang tanong, anong ginagawa mo habang naghihintay sa katuparan ng mga ito? Kalapit mo yung katabi mo, sabihin mo, anong hinihintay mo? Tanong mo na rin, anong ginagawa mo? Ayan. Yun yung ating pag-aaralan. Okay, last na siguro to ng Victorious Christian Series. Ang title, While I'm Waiting. May kanta nito dati, While I'm Waiting. Maganda yun, kaya lang hindi ko makanta. Amen. So, okay, so ang ating topic of discussion is about the life of Abraham. Sabi dito sa Hebrews 11:8, ang teksto natin, by faith, Abraham when called to a place he would later receive as his inheritance. Sabi rito, tinawag siya ng Diyos upang pumunta sa isang lugar na magiging kanyang, inheritance Tagalog? Mana. Ayan, sinabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa lugar na yon, mana mo yon. At he obeyed and went, sumunod, pumunta. So hindi lang siya, tawag dito, nakinig, siya ay sumunod, siya ay pumunta. Pero tandaan natin, doon sa kinalalagyan lugar ni Abraham, mayaman na siya. Doon sa kinakalagyan niyang lugar, nandun na yung kanyang mga ari-arian, nandun niya na kanyang pamilya. Parang ganito yan, sinabi sa akin, halimbawa, Wendell, pumunta ka sa, sabi natin, Cagayan de Oro. Meron mana doon na naghihintay sa inyo. Pwede ko sabihin, teka, okay na ako dito masaya na ako dito, nandito yung mga friends ko, may ari-arian na ako dito, may kondo ako dito, andito yung ministeryo ko. Minsan magdadalawang isip ko, ba't pa ako pupunta ron na Visayas area, Mindanao area, na hindi ko alam ang salita, tama? Ganon yung pinagawa ng Diyos kay Abraham. Pero kaya nga sabi nito, and he went even though he don't know. Pumunta pa rin siya sa lugar na yon na hindi niya alam. Tandaan, siya ay nasa Ur, pinapunta siya sa Kanaan, which is napakalayo ng lugar na yan. Kanina nanood kami ng Superbook ng mga bata, parang ang sinasakyan nila noon ay kamelyo. Ang kamelyo pala kaya mag-travel ng 20 miles. Tama ba yung mga nag-aral? 20 miles sa isang araw. At ang layo daw from Kanaan, Hebron, to Ur is sa travel time nila using a camel is 30 days. Imagine, he would travel 30 days sa isang lugar na hindi mo alam. Pinapunta siya ron ng Lord. Sabi he don't know where he's going on. Basta pumunta ka doon, mana mo yon. Pero sabi ito, by faith, he made his home. So, nagpunta siya ron, ginawa niyang tahanan. Sa ibang translation ng home, dwelt. Mamaya, pakita natin. In the promised land, like a stranger. Pumunta siya ron, nanirahan siya ron, pero parang estranghero. Ano ibig sabihin yan? Mamaya, titingnan natin. In a foreign country, he lived thence. Ngayon, paano natin malaman, namuhay na ron si Abraham. Tama, hindi? Tama, di ba? Doon na siya tumira. Pero, saan siya nakatira? Sa tent. Ano sa Tagalog ng tent? Tolda, ayan. So, panglalaki lang yan kasi tol, hindi, joke lang. Okay, so, tumira siya ron. Ngayon, tumira sila ron, hindi lang siya kanyang mga anak at kanyang mga magiging kaapopuan. Ngayon, pag tent ka tumira, ibig sabihin, hindi ka permanente. Hindi mo inaangking yung lugar na yun kasi kung tigaroon ka, natitira ka ron, dapat ang bahay mo bato na. May naalala ninyo nung binili niya yung yungib na nilibingan ni Sarah? Ang sabi niya, hindi ako tiga rito. Pero yung mga tao ron, sinasabi niya, sige, kunin mo na lang yun. Bakit? Kasi mayaman na siya, may kapangyarihan na siya, kilala na siya, sikat na siya sa lugar na yun. Pero ang trato niya sa sarili niya, hindi pa rin sa tiga ron. Amen? So, parang ganito yan Pumunta ako halimbawa ng Spain. Pero imbis na kahit mayaman ako sa Spain, hindi ako bibili ng ari-arian doon. Mangungupahan lang ako. Bakit? Katwira ako, hindi naman ako Espanyol. Parang ganon ang nangyari sa buhay ni Abraham. At pati yung mga anak niya. Kahit na siya nando na, hindi niya inaangkin, hindi niya tinatawag dito sa sarili niya, hindi pa rin ako tiga rito.
Hindi ako nandito ako, pero hindi ako tiga rito. Parang ganon. Parang ganon siya. Kasi bakit? Sa tent lang siya tumira. Ang ibig sabihin ng dwelt sa Greek, parakoinos, ang ibig sabihin, sojourner, alien, o stranger. Parang sinasabi na, sa amin sa mga nag-a-abroad, papuntang Middle East, meron kasi tinatawag doon, visit visa. Ang ibig sabihin na visit visa, ano pa ba sa Amerika, may tawag doon sa visit visa eh. Tourist visa, ganyan. Kahit sabihin mo yung tourist visa ko, 50 years, tourist visa pa rin ako. Hindi ako residente. Hindi ako Amerikano. Parang ganon. Siya ganon ang trato niya sa sarili niya. Kahit dito ako nakatira, hindi ako tiga rito. Yun ang treatment niya. Pero ang sabi niya, liit pala. Pero ang sabi ng Lord, magiging inheritance mo yan. Sorry, maliit ah. A resident alien or sojourner is evident. The way he talked, the way he dressed, the way his mannerism, his entertainment, his citizenship, and friends all speak of their native home. Ganito yan. Parang ganito yan. Bawa si Brad Emmanuel, yung pamilya niya, natira ng, sabihin na natin, ng Alaska. Ang lamig dun. Pero kahit dun sila nakatira, ang kakainin pa rin nila adobo, pansit. Ano pa ba yung mga pagkain natin? Mechado. Yung pa rin naluluto ni Sister Daisy. Tapos ang kanilang pananamit, syempre malamig doon, magko-coat sila, pero yung panloob nila, hindi damit Alaska, damit Pilipinas pa rin. So, parang nandun ka, pero ang identity mo, Pinoy ka pa rin. So, parang ganun ang sinasabing ng sojourner. Eto ngayon, if someone is the same, all of these areas, halimbawa, kami naman, pinatira kami halimbawa sa Iraq. Pero kami, nung nandun kami, ang salita namin, Arabic na. Tapos, ang damit namin, abaya na, si Pastora, nakaano na, yung gano'n, yung pang Muslim na, ako yung kundura. Siya abaya, ako kundura. Tapos, salita namin, Arabic, kinakain namin, Arabic food. Ibig sabihin, inangkin na namin yung kultura ng Arabo. Taliwas sa identity nila Brad Emmanuel na nakatira sila sa Alaska pero hindi sila nakikiayon. Parang ganun si Abraham. Hindi niya inangkin na siya ay tigaron. Kasi kung ikaw ay tigaron, gagawin mo na at susundin yung mga kinikilos nila. Parang ganito. Sa isang Kristiyano raw yan. Tama, hindi tayo mabubuhay habang buhay sa mundong to. Tama ba? Dapat daw ang Kristiyano, pag tinawag mong Kristiyano, ano yung first word na makikita mo sa word na Christian? Christ. Ibig sabihin daw, kahit na nandito tayo sa mundo, dapat makikita sa atin yung pagiging Kristiyano. Paglinggo, nasa gawain, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, bago kumain, nagpe-pray. Higit sa lahat, namumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi ko sinasabing ito. Hindi yung paglinggo, nandyan ka, nakikipag-inuman ka. Pag may umpo ka ng mga marites, ikaw yung bumabang ka. Pag mayroong sugalan, nandun ka. Ibig sabihin nun, nawawala sa'yo yung identity ng isang Kristiyano. So dapat bilang Kristiyano, dapat very evident sa atin na Kristiyano tayo. Ganon si Abraham. Kahit nandun siya sa lugar na yon, hindi niya inaangkin na siya'y tigaron. Sa ito, hindi tayo tiga rito. Makikitira lang kaya huwag tayong masanay na para bang nabubuhay habang buhay. Hindi ba? Dapat ngayon, bilang Kristiyano, nakikita sa atin yung pagiging Kristiyano dahil si Abraham, kahit siya nakatira sa Kanaan, kahit tumira siya sa Hebron, kahit mayaman siya ron, hindi nakita sa kanya yung pagiging tigaron. Amen? Parang tayo. Dapat kahit nandito tayo sa mundo, hindi nakikita sa atin yung pagiging makamundo. Dapat ang nasa isip natin, ang nasa puso natin, at ang nakikita si Kristo. Parang kanina, yung unang tanong ni Pastor Joby, sino ang focus mo? Dapat ang focus natin, hindi yung puro makamundo. Dapat ang focus natin, ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin dito? Amen? Kaya sabi dito, meron mo nag-aral kami ng Kairos, isa tong mission. Tama ba? Kairos ba yun? Mission, ano? Meron sinabing, be like them, but not like them. Makiuso kayo ron, makisabay kayo ron para makihalubilo, pero hindi ka tigaron. Ito naman, be with them, but not like them. Parang sa atin, dapat nakikita pa rin yung pagiging Kristiyano natin sa trabaho, sa kung saan man kayo mapunta, dapat nakikita pa rin sa pamumuhay natin yung pagiging isang Kristiyano. Halimbawa, sa pananamit. O kaya, di ba usong-uso yung mga piercing? Kung Kristiyano ka, huwag ka na mag-piercing sa ilong. Ang pangit.
Tapos, biro mo, nakatangtap ka, Kristiyano ka. Kristiyano ba yan? Di ba? Dapat sa pananamit, makikita yung ating pagiging Kristiyano. Amen? Sa buhay natin. Dapat nga si Jesus. Kaya dito, ang tanong, ito na. So, ayun, pinapunta siya. Balik tayo ron. Segue lang yun. Pinapunta siya sa lugar na hindi niya alam. Pero siya ay nag-tent lang. Pero pagdating sa tent, sabi, for he was looking forward to the city with foundation whose architect and builder is God. Kaya pala siya, sinasabi niya, hindi siya tiga ron kasi ang tinitignan niyang lugar, yung lugar na hinanda sa kanya ng Panginoon. Kaya pala siya sa tent lang. Kaya pala siya hindi namumuhay na tiga ron kasi meron siyang iniintay na pangako ng Diyos. Ngayon, nakamit ba nila yung pangako? Okay, tingnan natin sa Hebrews 11:13. All these people, kasi yung Hebrews 11, ito yung hall of faith. Kung naalala niyo, nandiyan yung mga faith people. All these people were still living by faith when they died. Ibig sabihin, nandun yung pananampalataya nila nung namatay sila. Pero, they did not receive the promise. Pag they did not receive the promise, nakuha, hindi. Hindi. So, ibig sabihin, namuhay sila, na buong-buo yung pananampalataya, namuhay sila, na nandun yung pagtitiwala, pero hindi nakuha yung prayer request. Pero ano sabi niya? They only saw them and welcomed them from a distance. Parang ganito, naamoy ko na yung prayer request ko, naayun na, pero hindi pa. Pero namuhay sila na may pananampalataya. So, ibig sabihin, kahit hindi pa nila naaamoy, nakikita, nakukuha yung pinagpe-pray nila, ang puso nila, nandun pa rin sa Panginoon. So, kahit hindi nakukuha yung prayer, hindi nasasagot yung prayer, dapat ang focus mo yung nagbibigay ng prayer. Hindi ka lang sa prayer, hindi yung, ayoko na mag-church dyan. Kasi 1 taon ko nang pray magbago yung asawa ko, hindi naman nagbabago. Dapat hindi. Dapat patuloy pa rin tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi dito, hindi man nila nakamit agad ang pangako, pero namuhay sila ng tapat at masunurin sa Diyos dahil, ito na, ang nangako sa kanila ay tapat at totoo. Sinong nangako? Si Lord. Again, hindi tayo nakafocus dun sa sagot. Nakafocus tayo sa nagbibigay ng sagot. Ibig sabihin, hindi ka dapat nagtatampo. Dapat nakatingin ka pa rin ano yung gusto sa'yo ng Diyos. Amen? Sabi sa Genesis, tingnan natin kung namuhay nga ng maayos itong si Abraham, kahit hindi niya raw nakuha yung prayer request. Abraham lived 175 years. Imagine, 175 years old siya namuhay. Then Abraham breathed his last, namatay, and died a good old age, an old man full of years. Anong sinasabi? Namuhay siya ng tapat, namuhay siya ng paayos, namuhay siya na nagawa niya yung gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Pag sinabi mo kasi sa Biblia na old man and full of years, good old age, ibig sabihin, nagawa niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya ako, yun ang prayer ko Lord, I pray na mamatay ako in good old age, a man full of years. Kasi may mission ang bawat isa. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo may mission ka. Sabihin mo huwag kang konsumisyon. Amen? Kaya dapat tayo, yun yung asamin natin. Hindi lang yung kasagutan ng panalangin. Matupad sa atin, kagaya ni Abraham, ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, matupad mo yung tunay na mission mo, kaya ka nandyan sa bahay mo. Yung mission mo, kaya ka nandyan sa trabaho mo. Yung mission mo, kaya ka nandito sa iglesyang ito. Amen? Yun dapat ang asamin natin. Na mamamatay tayo, uuwi tayo sa Lord. Pagdating doon, sabihin ng Lord sa atin, well done my good and faithful servant. Kasi may mission ang bawat isa. Amen? Na pag namatay ka, na-fulfill yung gusto ng Lord sa buhay mo. And in return, ikaw din masaya ka. Bakit? Kasi alam mo, sa buong buhay mo, kagaya ni, sino ba yun? Si Billy Graham. Sabi niya, Lord, nagawa ko na yung pinapagawa mo, ba't di mo pa ako sinusundo? 99 kasi going to 100 na siya nun eh. Amen? Ayun, sinundo siyang bigla ng Lord. Amen? Sabi nga niya, nakalibutan na yata ako ng Diyos. Pero sa lahat ng tao, siya yung gustong mamatay. Amen? Sabi sa Hebrews 10:8, tandaan, magpakatatag kayo, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Huwag tayo ano ba tawag dito? Nagwe-waiver. Ano ba siya Tagalog nagwe-waiver?
Yung parang paliko-liko ng buhay. Magcha-church, hindi magcha-church. Magpe-pray, hindi magpe-pray. Magbabasa ng Biblia, hindi magbabasa ng Biblia. Susunod ngayon, bukas hindi. Huwag. Kasi bakit? Yung nangako sa atin, tapat at totoo. Dahil may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? So ano sabi? Ikaw, may iniintay ka. Ba, ulitin natin. Nagtitiwala ka pa ba kay Lord kahit na patuloy kang nagpe-pray na hindi mo pa nakukuha? Ito ang tanong, anong ginagawa mo habang nag-iintay ka? Yan yung pag-aaralan natin. Anong ginagawa mo habang nag-iintay kang masagot ang panalangin mo? Tandaan, buhay ni Abraham yan ha, buhay nila yan, hindi natin buhay. At sagot ng Lord, pag nagpe-pray, ano yun? Yes, Amen, and wait. Hintay ka lang. Sa kanila, iba yung plano Malay mo, iba yung plano sa atin ng Diyos. Ang mahalaga, pag-aralan natin habang nag-iintay sa prayer request natin, ano yung ginagawa natin. Okay, while I'm waiting, unang-una, makinig sa kanyang salita. Si Abraham, sabi niya, habang naghihintay pa sa sagot, panalitigin nakikinig sa kanyang salita. Hindi yung, porque 1 year ka na nagpe-pray, ayoko na magbasa ng Bible kasi hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Lord yung prayer ko. Ayoko nang makinig kay Lord, ayoko na mag-pray. Bakit? Kasi 2 taon ko na pagpe-pray yung nanay ko, hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling. O kay tatay ko, basagulero pa rin, lasenggo pa rin. Wag, patuloy tayong makinig sa salita ng Diyos. Amen? Sabi sa Genesis 12:1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, merong sinabi. Nung time naman wala pang Biblia. Yung Biblia noon, sila, yung binabasa natin ngayon, buhay nila yan noon, wala pa namang, mababasa nila, sinabi ni Yahweh kay Abraham, hindi ako to, di ba? Di ba? So wala pang Bible noon. Ito ang ganda nga sa kanila face to face May sinabi ang Diyos sa kanila Sabi dito sa John 10:27, ito, inulit ni Jesus, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Ilan ang verb dyan? Ilan ang pandiwa? Hear, know, and follow. O tignan natin sa Greek ang tupa raw ng Diyos, nakikinig, kilala niya. Ito maganda Pag nakikinig ka, kilala ka niya. At sumusunod. Tignan natin sa Greek. Mas maganda sa Greek. Maliit na naman, sorry Yung Greek daw ng hear, ako, ibig sabihin, to understand. Hindi ka lang nakikinig sa church. Iniintindi mo. Ano ba yung sinabi ni pastor? Kung hindi mo naintindihan yung sa pulpit, mag-pray ka, Lord, ano ba yung tinuro ni pastor? Ano ba yung tinuro ni Pastor Joby? Ano ba yung tinuro ni Brad Emmanuel? Ano ba yung tinuro ni Sister Ditas? Ano ba yung pinrich ni Pastor Leonor? Pag-pray mo. Kasi dapat yun yung talagang nakikinig. Gusto niyang maintindihan yung mensahe ng Diyos. Amen? To understand. Hindi lang na narinig, nakikinig. Magkaiba yun Yung narinig mo lang, narinig ko lang. Pag tinanong ano yun, narinig ko, pero hindi ko naintindihan. Ang talagang nakikinig ng salita ng Diyos, iniintindi. Yun daw yung, ang tupa raw ni Lord, pinakikinggan yung salita niya. At ano naman yun, ginosko. Sabi ko nga, may dalawang Greek sa hear. Ginosko, tsaka ido. Yung ginosko, may relasyon. So, ibig sabihin, pinapakinggan mo si Jesus kasi may relasyon ka. Pinapakinggan mo si Jesus kasi mahal mo siya. At higit sa lahat, mahal ka niya. Alam mo na yung nagsasalita, alam mo yung sinusunod mo, mahal na mahal ka niya. Sino naniniwalang mahal ka ni Jesus? Amen. Kung mahal mo si Jesus, papakinggan mo siya. Hindi ba sa mga mag-asawa, pag may sinabi yung misis, bumili ka ng kamatis, ang nabili sibuyas. Naalala ko nung pandemya, ganito Kasi nagtatrabaho ako sa supermarket. Di ba nung panahon yan, ang hirap pumasok sa supermarket, may merong, may limit lang. Bawa, 10 customers. Kami wala kasi empleyado kami. Si Pastora, susulat yung pinabibili sa akin. Alam niyo, minsan 10 sinulat, lahat sablay Sinulat na yun O bumili ka ng halimbawa ng tomato sauce. Ang nabili ko, ang gusto pala niya, Del Monte. O kaya halimbawa, patis. Ang bili mo lang dapat yung nasa bote. Ba't ang binili mo sachet? Kala ko matutuwa siya, sachet binili ko, nakamura ko. Sabi ko, dapat pala, iniintindi ko. Di-discuss niya yun. Hindi ko naman pinakinggan. Basta alam ko, sulat mo lang. So, ganun. Yung sumunod na, inintindi ko na. Tama na ako. Kaya minsan natatawa ako Sinulat na, sinabi na, hindi ko pa rin naintindihan. Ibig sabihin, hindi ako nakinig. Tapos minsan, pag siya namili, 500, sakto. Pag ako namili, 600, kulang pa. Hindi ko alam paano ginagawa ng mga misis yun. Nasubukan ko yun talaga nung pandemya. Sabi ko, kulang pinadala mo. Paano kulang yan? Pag ako bumili niya, ganito. Ha?
Kasi alam nila sila namimili. So kasi, intindihin mo, hindi ko talaga naintindihan. Sabi ko, sulat mo lang. Kala ko matutuwa siya sa pinagbibili ko, sablay pala lahat. Amen? So ganun dapat iniintindi mo. Dahil bakit? Mahal mo siya eh. Mahal ko asawa ko, kaya lang, kala ko ganun lang baka dali mamili at mag-budget. Hindi pala, mahirap pala. Amen? So ano pa yung follow? Yung follow, hindi ka lang basta sumusunod. Dapat hindi niya narinig. Ganun eh. No? Dapat yung follow, you're on the same road. Nakikinig ka kay Jesus. Si Jesus, kilala ka. At pareho kayo ng dinadaanan sa buhay. Hindi si Jesus diretso, ikaw kay Segway, ikaw kakanan. Bakit? Kasi may inuman dito ngayon eh. O kaya, teka, naiinis ako, magbumura ako eh. O kaya dito, dito muna ako, tambay muna ako, ayoko muna mag-church. Hindi, pag alam mo, yung gusto ni Jesus, diretso ka. Alam mo yung gusto ni Jesus eh. Nasa relasyon kayo para mag-asawa, alam mo yung gusto niyang luto. Alam mo yung gusto niyang linis ng bahay. Yung lalaki naman, alam niya yung lutong gusto ng asawa niya. Halimbawa, gusto ko ng, gusto kong pagkain. Sinampalukan. Pinaluto ko sa iba. Bakit ganito yung sinampalukan nito? Ang ginamit dito, tawag dito, yung instant. Ang misis ko, gusto niya, yung talagang sampalok na, So, mga ganon. So, dapat, since you're in a relationship with Christ, alam mo yung gusto ni Jesus. Tayo ba, alam natin yung gusto ni Jesus? Amen. So sabi sa Romans 10:17, kaya nga pananampalataya bunga ng pakikinig at ng pakikinig. So si Abraham, nakinig siya. Nakinig sa instruction ni God sa kanya. Kaya nga napakaganda na nandito sa church kasi from here, sabi nga nila ang retention daw sa lahat na sinasabi ng pastor, alam niyo ilang percent lang na makukuha nyo? Minsan nga 20% lang eh. Sa pinag-aralan ngayon, 20 to 30% lang makukuha ng mga audience. Kaya yung iba, nag-read ng notes. Amen? At minsan pa, alam nyo nakukuha ng mga members, yung joke. Anong tinuro ng pastor? Tinanong niya, anong tawag dun sa kuto ng kalbo. May kuto kalbo. Homeless. Yun ang naalala. Hindi yung tinuro. Amen? 30 to 40% lang ang retention. Sa totoo lang. Amen? Kaya sabi dito ng Panginoon, makinig ka ng makinig ng makinig ng makinig. Kasi kung nakikinig ka, kahit paulit-ulit yan, tinuro ni pastor yan last week ka. Hindi. Kasi the more you hear, the more you understand. The more you na ipamumuhay mo. Amen? At ganoon si Abraham. Siguro hindi lang naman siya isang beses kinausap ng Lord. Nakikinig talaga siya, saan ba ako pupunta? Saan ba ako pupunta? Amen? Kaya sabi dito sa Psalms 119-105, salita mo'y isang tanglaw sa aking patnubay at sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Your word is a lamp to my feet, sa malapitan, and a light unto my path. Yung salita ng Diyos, maaasahan mo sa buhay mo ngayon at sa buhay mo sa hinaharap. Napakaganda ng lahat ng salita nakasulat para sa atin. Amen. Love letter nga, naalala ko, laging binibigkas ni Pastoral yun, pag siya nagtuturo. Love letter ni Lord yan, huwag niyong gawing cake. Diba, no? Nagbabasahin niyo lang pag may problema kayo. Hindi. Dapat we read the Bible every now and then. Bakit? Salita ng Diyos yan. Men cannot live by bread alone, but every word that cometh from the word of God. Amen? So kung Kristiyano ka, dapat kumakain ka ng salita ng Diyos talaga. Amen? Kaya habang naghihintay, manatili sa kanyang salita. Habang hinihintay mo yung prayer request mo, sabihin na natin 1, 2, 3 taon ka na nagpe-pray, you continue, patuloy ka lang. Sabi nga, you follow Jesus. Huwag kang manawa. Di naman gagaling ng asawa ko, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Amen? Wala na mangyayari, hindi na ako makakabayad ng utang. Kapatid, baka magulat ka, may magbibigay sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Sino rito naniniwalang walang imposible sa Diyos? Magsabi ng amen. Walang imposible sa Diyos. Proven and tested na yan. Amen. Tatalam ko, alam nyo, na bawat isa rito, may patotoo kung paano sinagot ang prayer niya. Amen. Meron na bang sinagot ang prayer ninyo? Amen. Parang mahina. May nasagot na ba kayong prayer request? Amen. Kaya habang naghihintay, patuloy ka lang dahil yung nangako sa atin ay tapat at totoo. Amen. Pangalawa, sumunod na may pananampalataya. Si Abraham, ilang taon niya hinintay si Isaac?
Pastor, wala ako doon, di ko alam. 25 years. Biro mo yun, isang prayer request, si Lord pa yung nangako, hoy, sa iyo manggagaling lahat ng lipi na pagpapalain ko. Lord, 75 na ako. Yung asawa ko ilang taon na. Makakapagpadede pa ba yan? Sa isip niya, imposible. Pero sabi ng Lord, sa kanya walang imposible. Sabi nga, patay na halos yung katawan ni Sarah eh. Pero siya ay naniwala, nagtiwala pa rin. Kaya habang naghihintay, maniwala, magtiwala, palataya. Pinag-pray mo yan. May Lord na nakikinig sa'yo. Ngayon, kung kailan nyo ibibigay, bahala ang Lord. Amen. Basta ako, alam ko ibibigay yan. Pastor, bakit sila hindi nila nakuha? Malay mo naman, may ibang prayer request sa kanila. Ang hindi nila nakita dyan, yung pagdating sa langit. Pero kung ngayon, nasa langit na sila, kasama nila si Lord. Amen. But God is very faithful to them throughout their life. Nasa biyaya sila, tama ba? Hindi. Alam niyo, napakaganda ng Biblia. Bakit ko nasabi? Sinabi rito kung gaano kabuti si Abraham, masunurin si Abraham. Sinabi rin dito, paano sumuway si Abraham? Sumuway ba si Abraham? May kapalpakan ba si Abraham? Sabihin ba naman yung asawa niya, kapatid? Amen? Nagsinungaling nga ito eh. Pinagalitan ba siya ni Lord? Hindi. Sino pinagalitan? Yung pamilya. yung hari pa. Nasa biyaya sila eh. So, ibig sabihin pala kahit sa biyaya, minsan di rin tayo nakakasunod. Pero nandun yung biyaya ng Lord. Mas matindi. Amen? Ang pinagalitan niya, paglabas nga niya ng Egypt, mas yumaman pa siya, tama? Kaya nga nagkaroon ng Hagar, nagpunta ng Egypt. Hello, kausap mo na si Lord, nagkaroon ng taggutom sa Kanaan. Hindi naman Lord, ba't mo kami punta Kanaan, tapos magtatagutom? Ano ginawa niya? Punta tayo ng Egypt. Pagdating ng Egypt, ano nangyari? Huwag mo sabihin ng asawa kita ha, sabi mo kapatid kita ha. Ano nangyari? Pinarusahan ni Lord yung Parao. Pagdalbas nila ng Egypt, mas mayaman sila. Amen? Kasama si Hagar. Ayun, nagkaroon ng Hagar. Nagkaroon ng Ismael. Kasi galing silang Egypt. Amen? Ang ganda ng Biblia, bakit? Pinapakita rito na ang tao, kahit na yan mga man of God, sumasablay din. Ngayon, hindi ko kayo ini-encourage na sumablay, pero sumasablay talaga. Yun yung kagandahan ng Biblia. Hindi siya bias. Oy, wag natin papakita sumablay sila ha. Hindi. Pinapakita ro na sumablay din yung mga disciples. Si Peter, ilang beses si Jesus? 3, biro nyo yun. Hindi ko kilala yan. Hindi tinago sa atin yung kanilang kamalian. Bakit? Pinapakita lang na ang tao talaga nagkakamali. Pero mas matindi ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito sa Genesis, sinabi sa kanya, pumunta ka ron. Anong sinabi? Sumunod si Abraham sa utos. May sinabi, anong ginawa? Sumunod. Kaya sa atin, pag may sinabi sa Biblia, sumunod. Pag sinabi huwag ka mag-worry, sumunod. Pag sinabi bibigay ko yung kailangan mo, sumunod ka. Sabi ng Lord, bibigay niya. Pag sinabi sa Bible na pagagalingin, sabi pagagalingin ka. Sabi nga, by your stripes, I am healed. Pag Lord, kumikirot pa rin, basta intay ka lang, magaling ka na. Amen? Ang mahalaga, naniniwala, nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Sabi dito, bakit? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa umahanap sa Kanya. Yung pangalaman ng palataya kay Lord, may blessing na pala eh. Amen, ang linaw Siya ay nagbibigay ng gantimpala, hindi gantimpiko. Yung iba, mamaya pa nila makukuha yon. Hindi nag-breakfast. Gantimpala, gantimpiko. Pastor, karpintero, gantim martilyo. Yun, nagets na nila, tumawa na eh. Amen? Biro mo yung palang manampalataya ka palang, may blessing na. O sino rito naniniwala kay Lord? Magsabi na amen. O di may blessing ka na pala. O yun lang, maniwala ka na may blessing ka talaga. And I'm sure we are blessed and highly favored because we declare. Amen? And we know, hindi mo lang naman dineclare dahil gusto mo eh. May sulat. Amen? Ang sabi sa Philippians 2:12, ito yung pinag-aaralan namin eh. Ito mga Kristiyano to ha. Kaya nga, sabi ni Pablo, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong
Sunod. Kahit nasa biyaya ka, sumusunod ka kasi sumusunod ka, hindi para maligtas. Sumusunod ka. Bakit? Kasi ligtas ka. Ano sabi dito? Lalo kayong maging masunurin kasi para mas makita sa atin yung pagiging isang Kristiyano. Ang Kristiyano talaga sumusunod. Ngayon, masunurin ngayon ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan, work out. Ibig sabihin, i-exercise ninyo yung pagiging Kristiyano ninyo. Ipakita mo sa kay Lord na, Lord, Kristiyano talaga ako na sumusunod sa iyo. Hindi lang yung pag gusto mo, hindi lang yung pag madali, hindi lang yung pag may prayer request ka. Pag may prayer request ka, church ka ng church. Pag nakuha na yung prayer request mo, bye. Pero may mga ganun ba? Minsan ganun din yata tayo eh. Talagang pa-pray, punta ng church, BS, kasi may pinagpe-pray eh. Nung nasagot yung prayer, asa na si ganito? Minsan tayo rin naman. Di ba? Pag sumikapan, work out your salvation. Ibig sabihin, i-exercise mo yung pagiging ligtas mo. Sino rito ligtas? Magsabi ng amen. Hindi porking tumanggap kay Jesus. Pinag-pray na ako ni Pastor Joby, tinanggap ko na si Jesus, hindi na ako mag-church, balik na ako sa buhay ko dati. Hindi ka ligtas nun. Niloloko mo lang ang sarili mo. Ang totoong ligtas, hinahanap talaga si Jesus. They follow me. Amen. Pinapakita, nakikita. Amen. Kaya nga sabi rito, paano ba sumunod si Abraham? Lumisan doon sa kanyang lugar. Lumipat. Ulitin ko, mayaman na si Abraham sa lugar niya. Nandun yung kanyang pamilya, nandun yung kanyang ari-arian, nandun yung kanyang mga magulang. Pero umalis siya. Bakit? May inutos. Sumunod. Ano pa? Nakipagtipan. Nakipagtipan siya sa Panginoon, di ba? Ang hirap ng pagtitipan nila. Alam mo, nagpatuli. Ang hirap nun. Buti kong bata. Nag-ikapo. Ano pa? Inialay si Isaac. Grabing pagsunod. Pag sinabi ng Lord, sumusunod. Ano pa? Namuhay ng tapat. Oo, may sablay. Pero the rest of his life, talaga kaya nga tinawag siya na di ba? Ano tawag dito? Na father of faith. May anak siyang babae. Bukas pa nila makukuha yun. Si Faith. Amen? Namuhay na may pananampalataya. Sumunod si Abraham, mga kapatid. Kaya nga siya nando sa Hall of Faith eh. Ang totoong Kristiyano, sumusunod. Kalabitin mo yung katabi mo, sumusunod ka ba? Ang totoong Kristiyano sumusunod. Ang totoong Kristiyano nakikita sa pamumuhay. Amen. Ito yung mga sa Hall of Faith. Si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Jacob, si Isaac. Si Jacob ilang beses sumablay ito. Pero nandun siya. Si Moses, ayoko, utal-utal ako. Pero grabe paggamit sa kanya. Napagalitan pa nga ni Lord yan. Yung sinabi nga, kausapin mo na lang, pinalupan niya yung kasi init ng ulo eh. Biro mo, pinapakita, man of God, mainitin ang ulo. So, ibig sabihin, hindi bias ang Biblia. Nakikita pa rin yung kahinaan ng tao. Now, I'm not, pinapakita ko yung kapalpakan. Ang pinapakita ko, yung biyaya ng Lord sa atin. Mas malaki yung biyaya. Amen? Ano ba? Si Joseph, sinama ko na si Daniel. Kasi si Daniel talagang sumusunod din yan. Amen? Marami pa ron. Amen? Ito matindi. Napapahamak ang hindi sumusunod. May kilala ba kayong sinabihan hindi sumunod sa Biblia? Si Jonas. Ano nangyari? Nalunod. Buti na lang, mabuti ang Lord. May mas matindi. Sino? Si Samson. Ano nangyari sa kanya? Binulag, pinahirapan, kasi matigas ang ulo. Huwag maglalasing, lasing ng lasing. Paano ko nasabing lasing? Ginugupitan, hindi alam. Tinitirintas yung buhok, hindi alam. Kung hindi lasing yun, alam mo agad. Sabi niya, tirintas niyo ako. Oy, tirintas na. Malakas. Inanuli yung mga kalaban eh. Sinabi, bawal maglasing. Nazirite siya eh. Amen? Buti ko, Nazirite eh. Hindi din naman nila nakuha. Kaya mga kapatid, napapahamak ang hindi sumusunod. Ganon din sa panahon natin. Pag sinabi ng magulang mo sa mga anak na ganitong gawin mo, huwag kang... Kasi bakit? Pag may sumunod ka,
sigurado may blessing ka. Yung makasunod ka nga lang, may blessing ka na eh. Amen? Kaya alam nyo, tayo nandito, pinagpala talaga tayo eh. Bakit? Sa biyaya ng Lord, nandito tayo, hindi tayo tulog. Tingnan mo, katabi mo kung tulog. Pastor, nandito nga, tulog naman. At least nandito. Amen? Okay. Kaya habang nanghihintay, manatili sa pananampalataya, sumunod sa Diyos, sa pinapagawa ng Diyos. And I'm sure, bawat isa nandito, may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Kalabitin mo yung katabi mo, anong pinapagawa ng Diyos sa iyo? Lahat yan, pati bata, walang exempted kasi nandito ka sa loob. Amen? Pangatlo, life of worship. Dapat yung pamumuhay natin habang naghihintay sa ating prayer request, patuloy na namumuhay sa ating pagpupuri sa Diyos. Tignan natin si Abraham, paano nagpuri ha? Habang naghihintay, manatili sa pagpupuri, manatili sa pag-awit, manatili sa pagpapasalamat, manatili sa pagmamahal. Kahapon yung sa aming BS, ang topic, pagmamahal eh. Amen? Ang tanong, mahal mo ba kapwa mo? Magsabi ng amen. Mahina lang, ayaw nila yung kapwa. Mahal mo ba ang asawa mo? Yung hindi nag-amen, alam na dismamya. Amen? Dapat nanatili kasi pagpupuri rin sa Diyos yun. Tignan natin ha. Alam niyo ba ilang beses gumawa ng altar nagulat ako dito si Abraham? Isa. Una, Genesis 12. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh. Ito yung pagdating pa lang niya sa Kanaan, nagtayo na agad siya ng altar. May nagsabi pa sa kanyang gumawa ng altar? Wala. O, tingnan natin yung sumunod. 12:6, 7 yan. Pagpunta sa 12:8, nakarating na siya sa Bethel. Nagtayo na naman siya ng altar doon at sumamba. Nakita ninyo, everywhere na mapunta siya, nagpupuri siya sa Diyos. Tayo ba? Kailan lang ba tayo nagpupuri sa Diyos? Pag nandito sa church? Tandaan, ang pagpupuri, walang pinipiling lugar. Hindi lang yung pag-awit, yung pagpapasalamat mo sa Diyos, pagpupuri. Ano sabi dito? Nagtayo siya ng altar doon, sumamba. Yung pagsamba, pagpapasalamat, tawag doon, yung pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Hindi yung pagkakanta lang. Amen? Pangatlo, 13:8, lumipat si Abraham sa Hebron. Kanina, nasa Bethel, ngayon si Hebron. Ano na naman ginawa niya? Nagtayo siya ng altar. Kahit saan siya napunta, ang hinahanap niya, ang pinupuri niya sino? Si God. Hindi porke napunta ka lang sandali ng ibang bansa, nakalimutan mo na si Lord. Hindi yung pinadala ka lang sa probinsya, nakalimutan mo na si Lord. Hindi yung nadestino ka lang sandali sa ibang lugar, nakalimutan mo si Lord. Tandaan mo, kahit nasaan, pwede kang magpuri kay Lord. Wala naman church dito eh. Magpuri ka pa rin kay Lord sa sarili mong paraan. Amen? Walang pinipiling lugar ang pagpupuri sa Diyos. Hindi yung napunta ka lang sa, magbabakasyon kami sa Bicol. Ang hinahanap mo na, Tarsier. Hindi si Lord. Amen? Pang-apat, pagsapit sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw panggatong hiniga si Isaac. Biro nyo, yung pag-aalay kay Isaac sa kanya, worship. Papatayin yung anak. Worship pa rin. So kay Abraham pala, yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, na ialay si Isaac, worship. Paano ko nasabi? Isa na yan. Ito pa, 14, balik tayo. Ay hindi, una pala nag-tight siya. Wala na ba dun? Meron pa yun nauna eh. Okay, so, yan, yung pag-alay kay Isaac, worship. Ano pang worship ang ginawa niya? Nag-tight. May nagsabi ba sa kanya magbigay ng tithe? Wala. Ito yung unang pagtatight sa Biblia, hindi si Moses hindi sa Malakay, hindi si Moses ang nagsabi ng tithe. Si Abraham. Sino nauna? Abraham, Moses. O, pag sinabi niyo si Moses, balik tayo sa Bible school, sa kids school. Amen? Ayan purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng kanyang nasamsam. Anong nauna rito? Pinagpala muna siya. Ano nauna? Blessing, pagbibigay? Blessing. Bawat isa natin dito, bago ka makapagbigay kay Lord, pinagpala ka na. Amen. Bago ka makapunta rito, pinagpala ka na ng Diyos. Ano nauna? Umaga o gabi? Gabi.
Bakit gabi? Kasi gusto ng Lord magpahinga muna bago magtrabaho. Ganun kabuti ang Lord. Lagi niyang iniisip ka. Ganun tayo kamahal ng Lord, mga kapatid. Hindi lang natin napapansin, pero kung babasahin mo ang Biblia, yung pag-ibig ng Diyos, very evident. Kitang-kita mo. Huwag mo lang talaga pag-pray mo, Lord, gusto ko makita yung pagmamahal mo. Gusto makita yung biyaya mo. Makikita mo, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito na. Binigay kay Melchizedek. Ito yung kay Isaac. Pupunta pa lang sila sa Mount, tama ba, Moriah? Ayan, sabi niya sa mga katulong niya. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga lipin, bantayan ninyong asno at kami nilamang ng bata akit sa bundok. Sasamba kami doon. So yung pag-aalay kay Isaac sa kanya, act of worship. Anong sabi sa atin kahit ang pag-aalay kay Isaac, tanda ng pagsamba para sa kanya. So sa puso niya, kahit anong iutos ng Diyos sa kanya, pagsamba. Amen. Ano sabi ito pa maganda, sa Psalm 104. Sabi ito, enter His gates with thanksgiving. Nakakapasok daw tayo sa Holy of Holies sa ating pagpapasalamat. Pero dun sa Holy of Holies and His courts with praise. Yung thanksgiving sa gate pa lang. Pero yung courts niya o yung kaloob-looban, nakakarating dahil sa ating pagpupuri. Kaya napaka-importante kay Lord na nakikita niya yung kanyang mga anak na nagpupuri sa Kanya. Amen? Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:31, nilakihan ko, kaya nga, kung kayo'y kumain o uminom, ano man ang ginagawa nyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Hindi lang yun sa church, yung nagtatrabaho ka, do it for the glory of God. Yung nagluluto ka, do it for the glory of God. Naglilinis ka ng bahay, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo para sa ikararangal ng Diyos. Kung petiks-petiks ka ba sa trabaho, napupuri ba ang Diyos sa'yo? Aray ko, tinamaan ako kasi minsan petiks ako. So, everything we do it for the glory of God. Amen. Kasi ganun dapat, kasi yun dapat. Inutos Pag inutos, sundin. Si Abraham sumunod Amen? Kaya ang tanong, paano ka magpuri? Ayan. Sa church ka lang ba nagpupuri? Or nagpupuri ka rin sa buhay mo. Amen? And then lastly, declare His promises. Ayan, promises. Maraming pangako ang Diyos. Amen? Okay, sino rito ang merong light verse? Meron ba? Lahat ng may light verse, magsabi ni Amen. Amen? O baka tanungin ko isa-isa, wala. Buti pa yung mga bata, meron na. Dapat meron kang isang verse na panghahawakan mo talaga sa buhay mo. Amen. To si Sister Flor, anong life verse mo? James 2:17. Aning? Perfect gift comes from. Very good. Amen. So, dapat yun yung nahawakan mo si Brad Emmanuel. Anong yung life verse? Ano yung Matthew 4:4? Praise the Lord, no? So dapat kami ni alam niyo naman, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Amen. And His righteousness. And all. Yun ang maganda ron. These things shall be added unto you. Alam niyo iba, paborito, Jeremiah 29:11. Yun ang gusto nila. Yun ang kanilang nararamdaman. Declare. Kaya sabi dito, no? Sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Sinasabi mo dapat yan, sinasabi. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi problema, sinasabi, problema na naman, may bayarin na naman, masakit na naman yun. Sabihin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo dahil sa maniwala ka at sa hindi. Kung isusulat mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, baka kulang yung isang bond paper. O hindi. Tama? Kahit hindi pa nasasagot yung prayer request mo, sa maniwala ka at sa hindi, ang dami mo ng answered prayer. Ang dami mo dapat Pastor, wala na nga kami makain. Ito lang yung aming pagkain. At least may kinakain ka pa rin. At least nandyan yung pamilya. Masakit nga yung gulugod ng asawa ko. At least nandyan pa yung asawa mo. Mahirap, wala na yung asawa mo. There's a lot of things that you should be thankful of God. And you should declare, Lord, salamat. Amen? Pero si Abraham, hindi lang sa salita nagpuri. Ito ipakaiba sa kanya. Hindi lang sa salita, ginawa niya yung pag-declare niya. Kasi bakit? May pangako ang Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo. Pumunta ka, may promise. Tapos,
Ano ginawa niya? Sumampalataya siya. May sinabi, sumampalataya. Yun yung declaration niya eh. Ano nangyari? He obeyed. May inutos, nanampalataya, sumunod. So, ibig sabihin pala, yung life verse natin, hindi lang sinasabi, pinamumuhay. May problema ka, ito yung life verse ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen. Pinamumuhay. Kaya sumunod nga siya. Kahit hindi niya alam saan siya pupunta. Sabi nga nung kanta, do you know where you're going to? Oh, alam ni Sister Dang yun. Amen. How Abraham declares God promises? By action, kumilos, sumunod, nanampalataya, nag-worship. At ito maganda, alam nyo, kung yung Diyos na ni Abraham, yun yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Yung Diyos ni Abraham na nangako sa kanya, yun yung Diyos na nangangako sa iyo ngayon. Yung Diyos ni Abraham na nag-ingat sa kanya, yun yung Diyos na nag-iingat sa atin ngayon. Yung Diyos ni Abraham na gumabay sa kanila throughout their journey, yun yung Diyos na nagagabay sa atin ngayon. Amen? Kasi yung Diyos noon, hindi nagbabago. Yung Diyos na sinasamba natin, si Jesus. Is the same yesterday, today, and forever. At yung Diyos na makikita natin sa langit pag nandun na tayo. Amen? Makikita natin si Abraham, makikita natin si Moses, makikita natin si Noah, nandun sila. Amen? Pwede natin tuksoin, ikaw Abraham kapatid mo lang Amen? Malay natin, makikita natin sila roon. Ikaw Peter 3 times, sabi mo 4 times. Siguro may phobia ka sa chicken. Kasi tumilaok Amen? Kaya sabi sa James 2:14 and 18, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith and has no deeds? Can such faith save them? Sabi sa 18, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith, my deeds. Ang nananampalataya, kumikilos. Hindi mo lang sinabi, nakikita. Yun yung sinasabi ni James. Hindi yung sinasabi na yung isa kasi saving faith yun. Ito, yung pagkilos na nakikita sa bawat isang mananampalataya. Amen? Hindi loto mananampalataya yun. Amen? Kaya ikaw, paano mo i-declare ang salita ng Diyos sa buhay mo? Dapat marunong tayong sumunod, marunong tayong makinig, marunong tayong magpuri sa Diyos. Meron isang pastor, naikwento kanina kay pastora to sa CCF, patututo ng isang, ngayon pastor na siya. Pero before, he was like, leader ng isang ministry, yung Campus Crusade. Ngayon, ang talagang, full-time siya para sa campus ministry. Ngayon, ang talagang gusto niya ay maging pastor. Ngayon, ang tinatawag na yung pagpapastor, alam niya kasama siya ron. Kasi matagal na siya, leader siya, isa sa head Alam niya, di siya tinawag sa sama ng loob niya. Sama ng loob niya. Nagagalit siya, naiinis siya. Kasi bakit? Yung iba dyan, mas bata pa sa akin, bakit tinawag, ba't ako hindi? Ang gusto niya sa buhay niya, mapuri ang Diyos at sa pagpapastor. Pero hindi siya tinawag. Nag-praise the Lord. Anong gagawin ko dito? Para akong na-insulto, para akong na-traidor, parang ganun. Alam niyo sabi ng Lord sa kanya, manatili ka dyan. Alam niyo ginawa niya, nanatili siya bilang leader ng Campus Crusade. At during yung years na naghihintay siya sa prayer niya na maging pastor, doon dumami yung Campus Crusade, yung kanilang ministry sa campus. Nakita niya yung expansion at siya yung ginamit ng Diyos. After 7 years, dun siya tinawag mag-pastor. At alam niyo yung patutuos niya? Sabi niya, kung naging pastor ako noon, kung nagalit ako noon, hindi ko makikita yung grabing paggamit sa akin ng Diyos. So minsan pala, yung delay ng prayer mo, may gagawin pala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya minsan nade-delay yung prayer request natin kasi bakit? Maaring minumolde ka pa, maaring ginagamit ka sa isang bagay, maaring mas gagamitin ka pa ni Lord sa mas importanteng bagay. Amen? Kaya kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, intay-intay ka lang. Ayan. Amen? Intay-intay ka lang habang naghihintay. Kaya sama rin na tayo, habang naghihintay, ano yung unang ginagawa? Nakikinig ng salita. Hindi lang nakikinig, nagbabasa. Pangalawa, sumusunod. Huwag natin kakalimutan yun yung pagsunod. Kalapit mo yung katabi mo, sabi mo, sumunod ka nga.
Ayan. Ano sabi sa Ephesians 6:1-3? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga... Ay, si Lord ang magulang natin. Di sumunod tayo kay Lord. Pag sinabing mag-share, mag-share. Huwag niyong problemahin kung tatanggap o hindi. Ang mahalaga, mag-share ka. Success in witnessing is simply taking the initiative. Initiative mo lang. Mag-initiate ka lang. Kasi sa totoo mahirap. So let's pray. And then, mamuhay tayo na may pagpupuri sa Diyos. Habang naghihintay, huwag nagtatampo kasi iba nagtatampo. Tagal-tagal ko nang hinihintay yung right man para sa akin. Ang tagal-tagal ko nang yung nanay ko matigil sa katotoong its niya. Yung asawa ko hanggang ngayon manginginom pa rin. No, you still continue a life of worship. Magbabago din yan. Gagaling din yan. Makakalaya ka rin sa utang. Magbabago rin ang buhay mo. Amen. Bakit? The more you wait, the more you grow in patience. And then lastly, declare. Paano dinideclare? Hindi lang sa salita, sa gawa. Amen? So, ano gagawin natin habang naghihintay? We hold on to the promises of the Lord. Kaya nga, tinanong ko kayo ano yung iyong life verse? Hold on to that. Di ba may pangako ka? Di ba Lord, may pangako ka pag gagalingin mo ako? Di ba pangako mo na ibibigay mo lahat yung pangailangan ko? Di ba may pangako ka na itatawid mo kami, nasasamahan mo kami? Hawakan natin yun. At maniwala kayo, sa buhay mo, makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? At ulitin ko, yung Diyos na sinasamba ni Abraham, yun din yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Amen? At yung Diyos na nagbigay ng kasagutan kay Abraham, na nagpaanak kay Sarah in 99 na age niya, yun din ang Diyos na sinasamba natin ngayon. Yung Diyos na walang, kala ko tulugan walang imposible. Amen? Kaya malay nyo, bukas makalawa, andyan na yung prayer request mo. Sabihin mo, Lord, salamat. Ito yung perfect timing mo sa buhay ko. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo na po tayo manalangin. Dakilang Ama, napakabuti mo, O Lord, for